Other follow-up questions? O sa Bicol, tapusin muna natin yung Bicol. Can you tell us more about your meeting with former Vice President Lenny po? I do not have permission from Vice President Lenny to talk about what we talked about. Pero ito lang yung gusto ko sabihin din sa mga tao. Hindi ba dahil kasi hindi alam ng mga tao or walang picture na lumalabas ay hindi ko ginagawa. Isa sa mga tasks na nilista para sa akin dito sa Office of the Vice President is to visit former Vice Presidents doon sa mga residences nila. Ang una kong nabisita, syempre, hindi alam ng mga tao kasi wala namang lumabas na picture, but mag-excuse lang ako sa family, binisita ko si former Jofisto Gingona, former Vice President Jofisto Gingona sa bahay nila. So I was welcomed there by the family, nakausap din kami ni Sir. And then, next was former Vice President Erap Estrada. Binisita ko din sa bahay niya. Anong purpose ng pagbibisita ko? Nagpapakilala ako sa kanila. Nagsasabi ako na ako yung Vice President. At sinasabihan namin sila as former Vice Presidents, we owe it to them na kung may kailangan sila, susuportahan namin sila yung opisina ng OVP. And we invite them to lend us memorabilia para sa Office of the Vice President Museum. So binisita ko si former President Erap Estrada sa bahay niya. Binisita ko si former Vice President Gloria Macapagal Arroyo sa bahay niya. And then ngayon, I had the opportunity to visit Vice President Robredo sa bahay niya. So dalawa na lang, and I still have 4 years to go. Dalawa na lang ang hindi ko pa nabibisita sa bahay nila. Si former VP Binay and former VP De Castro. Follow-up? Yes, yes. Jason. Ma'am, yung comment niyo po doon sa sinabi po ni spokesperson ni Vice President Lenny na si Sir Barry, na feel nila nagamit po sila, nagamit po ninyo sila. Hindi ko na sasagutin si Barry. Kung meron akong sasagutin, dito lang ako sa taas. Si Vice President Lenny, or si President Marcos, or si Zaldico, or si Martin Romualdez. Yan. For clarification, ma'am, yung meeting with Vice President Lenny, was it planned po or hindi planado yung pagpunta po natin doon? Hindi ko na sasagutin yung details kasi I understand hindi din nagsasabi ng detalye si VP Len. Pero i-confirm ko na nandun ako sa bahay niya. Follow-up? Madam C. Can you confirm that, I mean, the camp of former Vice President Lenny said that it was more on personal, nothing political naman daw. Can you confirm na it was more on personal conversation lang yung nangyari and nothing political? Siguro no, as she's more senior than me kasi nauna siyang maging Vice President sa akin. Kung meron mang dapat magsalita, siguro dapat si Vice President Lenny yun kasi bahay niya yun and siya yung binisita. So, napaka-assuming ko naman kung ako yung magkukwento. Ako na nga yung bisita, ako pa yung madaldal. So kung si Vice President Lenny Robredo ay walang sinasabi, respetuhin natin kung ano yung gusto niya. Pero more personal, very much Same answer yung kanina. Next question. Follow-up lang. Lance? From this podcast conversation. Siyempre, nagkaroon po ng ilang parang ideas na possible daw na magka-alyansa in the future because of that meeting. Pero kayo po ba, bukas po ba kayo na in the future ay makipag-alyansa sa politika with former VP Robredo? Hindi yan yung nasagot ko, no? Pero nasagot ko na yung question about political alliances noong araw na umalis ako sa Department of Education. Sabi ko doon, inimbita ako ni President Marcos na sumama sa kanila. Inimbita din ako ni former President Duterte na sumama din sa kanila. And right now, hindi ako, ang sinasabi ko nga noon, I'm single and ready to mingle. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ayusin at ipagtanggol ang Office of the Vice President. So nandun tayo sa protect the Office of the Vice President na isa sa mga, of course, duties ng Vice President. Next question, Kat Domingo, ABS-CBN. Ma'am, still on this topic, mayroon pong ibang mga political analysts who are saying that who are accusing you of using your visit to Naga as a diversionary tactic, allegedly, doon sa mga intrigues sa inyo sa House of Representatives, particularly the budget hearing. Your defense to this, ma'am? Unang-una, ang diversionary tactic, wag the dog nga sinabi ko noon na ginagawa is yung pag-atake sa akin. Nakita nyo, wala na tayong pinag-uusapan patungkol sa bansa.
kundi si Sara Duterte. At hindi na natin napapag-usapan ang kahirapan, ang kagutuman, ang kawalan ng internet, walang internet connectivity sa iba't ibang lugar, kuryente na mahal, kuryente na hindi reliable ang supply. Ang daming problema ng bansang ito. Pero hindi na pag-usapan dahil pinapag-usapan natin si Inday Sara Duterte. Pero wala namang problema sa akin yon. Kaya ko naman sagutin yan lahat kasi alam ko naman wala akong ginawang mali. So kahit ano pang itapon nila, sasagot ko yan. So, hindi ko na sila actually maintindihan. Pumupunta ako doon sa kanila, nagagalit sila. Pag pumupunta ako sa ibang lugar para kausapin ng mga tao, nagagalit sila. Yan yung sinabi ko kagabi doon sa bahay namin. Hindi ko na maintindihan. Galit sila sa lahat ng ginagawa ko. Kausapin ko yung multisectoral groups, nagagalit sila, diversionary tactic. Hindi ko naman inimbento yung fiesta ng Peña Francia doon. Talaga namang totoong merong centennial coronation mass ng Our Lady of Peña Francia. At inimbita ako doon. Sinabi ng kaibigan ko, gusto niyo bang, because this is a milestone, it is historical, gusto mo bang sumali sa misa para alam mo kung anong ginagawa ng mga locals at paano, ano yung klase yung devotion ng mga tao sa ina. So sabi ko, oo. And then, syempre, may kaibigan naman ako sa Naga. May mga kaibigan ako sa Naga. So, binisita ko sila. Kasama nung aking pagpunta doon. And syempre, nandoon na kami. Malapit na ang daet. Sabi ko sa mga kaibigan ko sa daet, magkita tayo. And then, pagdating ko ng Vinsons, pumunta si Mayor sa akin. Sabi niya, meron kaming Takbuan Festival na nangyayari ngayong week na ito, doon sa kanila. Takbuan Festival. Apparently, ito yung festival ng birthday ni Wenceslao Vinsons. So, masaya ako na nagkadugtong-dugtong yung mga schedule na kung saan meron akong mga natutunan at meron akong mga nakausap na mga tao. Ang hindi ko lang nagawa doon, hinabol ko, inattempt ko habulin yung OVP Satellite Office sa Legazpi. Kasi meron kaming mga concerns na gusto ko kausapin sila doon. Pero pagdating ko kasi sa Legazpi, 5:30, nagsarado na yung opisina. Ayoko rin naman mag-antay yung mga tao. So, hindi ko naabutan yon. Yun ang hindi ko nagawa sa itinerary ko doon sa Bicol Region. So, hindi ko na alam. Galit sila kung makipag-usap ako sa tao. Galit sila pag pumunta ako doon sa kanila. Hindi ko na rin alam. Kailangan ko ba magpaalam? Kakain na ako. Aalis na ako. Hindi ko na sila maintindihan.